Hello po, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Ah, wait lang po, at ito'y aking isinishare ay para mapanood din po ng ating mga kapatid sa Facebook. And Warren, pakibigay mo nga to kay Tita Shane. Sabihin mo, pakishare. I-share mo nga sa Facebook to. Naka-live na ako. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay narito para magbigay ng ating opinyon, ng ating saloobin. At malungkot man, pero hindi tayo dapat malungkot. Marami ang umasa at marami din naman ang nalulungkot. So, sayang naman si Attorney Lenny dahil hindi napagbigyan ang kahilingan ng nakararami, no? So, magandang gabi muna po sa inyong lahat and shout out sa inyong lahat ng naririto na, present na, shout out po sa inyo. Hindi pa man po nag-a-appear ang inyong mga pangalan dito dahil kaya hindi ko nababasa. So, Sa Facebook na siya nakalive. nasa Facebook pa to? Hindi pala sa YouTube. Okay. Sige, hindi bale. Download ko na lang. Pwede mo i-share sa ano? Oo. Sige, mamaya. Download Okay, ko na. sa YouTube. Sorry. Ito po pala ay nasa Facebook. Okay. Nasa Facebook na po pala tayo. Akala ko po ang napindot ko ay YouTube, no? Mamaya ko na lang po i-share sa YouTube. Kasi ang mga taga-YouTube po, yung pong mga subscriber natin sa YouTube, sila po yung nag-request na ay nagtanong kung ano ang ating opinion sa hindi pagtakbo ni Attorney Lenny ngayong 2028. Tayo pa magbibigay ng ating sariling opinion at siguro naman po mararamdaman nyo rin dahil pare-pareho naman tayong Pilipino, pare-pareho naman tayong may isip, may pakiramdam at tayo naman yung tao na may sariling desisyon. No po? So magandang gabi sa lahat ng naririto mga kapatid sa Facebook, sa ating FB page, Aling Marie FB page at pakishare na lang po itong ating live na to para po maunawaan din ng nakararami kung bakit ang desisyon ni Attorney Lenny ay pinanindigan niya na hindi na siya tatakbo sa pang-national, no? At siguro nga, alam niyo madali po magdesisyon. Pero pag nandyan na, mahirap nang labasan ang isang bagay na pinapasok natin. Okay? Hindi po araw-araw ay pwede maging fiesta. Hindi po araw-araw ay pwede tayong humiling. May kanya-kanya po tayong isip at pakiramdam. At sure naman na meron din tayong sariling disposisyon, sariling desisyon. So, para po sa akin, ang masasabi ko dito, sabi nga ni Attorney Kiko Pangilinan, ni Senator Kiko, ito, babasahin ko po yung ito nga, ang sabi ni Attorney Kiko, ito, Kiko respect Lenny's decision but urges unity, says she can lead 2028 bid. Yan. Senator Kiko Pangilinan said he respect former Vice President and now Naga City Mayor Lenny Robredo's decision not to run for President in 2028. But express hope that she may reconsider, stressing that her leadership could best serve the national interest. Ayan. In an Instagram post on Tuesday, April 21, Pangilinan said Robredo is in a strong position
to unite a broad coalition, citing her rising poll numbers and appeal across political groups, civil society, and the private sector. He said a potential Robredo candidacy could bring together not only members of the Liberal Party and its allies, but also other forces seeking to participate in the 2028 presidential elections, forming a wider and more exclusive coalition than in 2022. Pangilinan added that increasing support for Robredo could trigger a snowballing effect with more political groups rallying behind her bid, boosting the chances of building a formidable alliance for the 2028 elections. However, he wanted that Robredo's refusal to run may create a leadership vacuum that could lead to fragmentation within the opposition, potentially weakening its chances and benefiting rival candidates. The senator emphasized the need to forge the broadest possible unity in pursuit of good governance and accountability, especially amid ongoing concerns over corruption, and urged stakeholders to work together for the country's future. Ayan. Sabi niya, today, given her rising poll numbers, I believe that Leni is in the best position to build the broadest and strongest unity. Ayan, no? So, nangangahulugan na talagang hindi muna sa ngayon tatakbo si Attorney Leni Robredo. At hindi po natin siya pwedeng pilitin sapagkat siya rin naman po ay naka-commit sa sarili niyang bayan, no? Ika nga, siguro gusto patunayan ni Attorney Leni Robredo na ipakita muna sa lahat na bago niya hinawakan na nasyonal ay pinaunlad niya muna ang kanyang nasasakupan doon sa Naga City sa Bicol. So, hindi naman po nawala sa atin si Attorney Leni Robredo bilang Rosas. Siya naman po ay naririyan at nakagabay pa rin sa lahat ng Pilipino, no? Masarap po ang naging samahan natin nila Attorney Leni Robredo noong 2022 at yan ay hindi natin makakalimutan. So, hindi po nangangahulugan na ang hindi pagtakbo ni Attorney Leni Robredo ay wala na ang Rosas. Mas lalo po napaiigtingin ng mamamayang Pilipino ang pagiging Rosas sa pagsuporta ng panibagong tatayo bilang Leni Robredo sa ating Rosas na ating sinusuportahan, no, mga kapatid. So wag po tayo mawala ng pag-asa dahil hindi po ang hindi pagtakbo ni Attorney Leni ang makakasira sa samahan ng mga Rosas sapagkat nananatiling kasama natin si Attorney Leni. Malamang na ang magiging kandidato ng Rosas ay mas higit na magsusumikap na magawa niya ang mga nagagawa ni Attorney Leni Robredo. At yan po ay isang pagiging idolized kay Attorney Leni, no? Si Attorney Leni, bago siya umayaw sa pagtakbo ngayon 2028, alam niya na maraming umaasa, alam niya na maraming nalulungkot. Pero anong gagawin? Iisa ang katawan ng ating Attorney Leni Robredo. Mahirap din po nagampanan ang dalawang posisyon. Lalo na kung siya man ay inaasahan na rin sa kanyang lugar. Ano po? Tama, malaki ang pag-asa ng bansa na magbago kung si Attorney Leni Robredo. Pero hindi naman siguro magkukulang si Attorney Leni Robredo na sumuporta sa magiging kapalit niya kung sakali sa pagtakbo as President ng Pilipinas. So bigyan na lang po natin ng mas malawak na suporta ang iaalok sa atin ni Attorney Leni Robredo na suportahan. Sapagkat kung sino man yan
tatayo din siyang as Leni Robredo, as Rosas para sa atin. So wag po kayo malungkot, wag kayo mawala ng pag-asa, no? Sapagkat tayo po ay mananatiling nakatayo sa ating Pilipinas para ipaglaban ang tama, ipaglaban ang tunay na pagbabago para sa ating bansa. At sa pagkakataong ito po na samot-sari ang problema ng bansa, para sa akin, ayoko rin mawindang ang utak ng ating Attorney Leni Robredo sa problema ng bansang ito na maaaring maiwanan din ni President Bongbong Marcos kung sakaling siya ang uupo. Kawawa naman. Dapat po, kung sino ang gumawa ng problema mula noong 2016 hanggang 2020, ngayon hanggang 2028 or hindi man abutin ng 2028, atin munang pagbayarin, atin munang singilin. Ano po? Para po yung mga susunod na uupo na matitino, hindi naman ganyan kabigat ang hawakang problema. So, nananawagan din po ako sa lahat ng politiko, yung matitinong politiko, i-impeach nyo na po si Sara Duterte at ang mga senador na may kaso sa nakawan, pilitin nyo po na maipakulong bago mag-2028 at or 2027. Alam nyo po kung bakit? Kasi po, para pagdating ng ating eleksyon, tahimik at nabawasan na ang problema na hahawakan ng mga susunod na uupo. Hindi po yung mga susunod na uupo ang gumagawa ng kahayupan. Kaya hindi nila dapat ito pasanin sa kanilang panunungkulan. Dapat po, ang susunod na upo sa 2028 ay maharap niya ng maganda ang mga hakbang para sa tunay na pagbabago ng ating bansa. Mawala itong mga fake news maker, mga vlogger na sinungaling, mga sumusuportang DDS, mga sinusuportahan din ng mga Duterte, mga senador na maka Duterte, lahat ng nagwawalang hiyang maka Duterte. Dapat po, pagdating ng 2028, para pagpasok ng 2028 na bagong halal, wala nang magiging problema. Sapagkat dyan po nag-uumpisa sa problemang iniwan ang pagdadagdag ng panibagong problema. Kung mananatili ang mga nagwawalang hiya sa ating bansa ng mga politiko, wala pong katapusan na pagresolba ang hahawakan ng mga susunod na uupo. Nakakaawa naman po. Kaya po hindi nila nahaharap ang mga problema ng bansa gaya ng ating mga nangyayari sa ating ekonomiya, sa ating mga ari-arian na pinag-iinteresan. Kaya po, hindi mabigyan ng magandang buhay ang mga Pilipino gaya ng pagbibigay ng matinong trabaho, no? Pagbaba ng mga bilihin, no? Pagsugpo sa mga katiwalian, sa mga nangyayaring gulo at kasamaan ng mga kapwa Pilipino. Hindi po matutukan yan sapagkat inuuna ang problemang malalaki gaya ng mga nakawan. Inuuna ang problemang malaki gaya ng panggugulo ng mga Duterte. Ang mga paglustay ni Sara Duterte sa pera natin nang walang patumangga at walang kasaysayang paggasta. Yan po ang mga inuuna ng ating mga mambabatas, ng ating mga nasa hustisya, kung kaya't ang maliliit ay hindi napapansin ang matunay na hangarin ng mga Pilipino gaya ng pagkakaroon ng matinong trabaho, pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Hindi po yan napapansin. Ang napapansin po ay ang mga kahayupan, mga kasinungalingan, yung mga nagkalat na kung ano-ano sa social media na inihahasik ng mga kalaban na walang hinangad, kundi pagkaperahan ng mga Pilipino, no?
gawing gatasan ng ating bansa, no? Magpasok ng mga sindikato, magpasok ng mga illegal. Yan po ang natututukan. Hindi na po pumasok-pasok sa trabaho ng mga politikong nasa gobyerno ang pagresolba ng tunay na problema ng sambayanang Pilipino. Ano ang problema ng sambayanang Pilipino? Ang gutom, ang kawalan ng trabaho, ang mga nangyayari sa kanila ng mga krimen na hindi na halos napapansin. Napakarami po, mga kapatid. Pero, ang natututukan ngayon ay ang gaya ng impeachment ng isang pasaway na si Sara Duterte. Ang pagnanakaw ng mga senadores at mga kongresista na nagpayaman, halos inubos sinaid ang pera ng bayan. Diyan nakatutok ang lahat ng politiko na nandiyan dyan ngayon nakaupo sa ating gobyerno. Kailan tayo magkakaroon ng mga politiko sa gobyerno na ang paglilingkuran ay ang bayan, ang mamamayan, at wala nang gaanong nilulutas na problema na kagaya ng mga inihasik ng mga Duterte. Napakawalang hiyang mga tao. Hindi sila naawa sa atin. Wala silang pakialam sa mga taong nagugutuman at naghihirap. At gayon din ang mga supporters nila na walang kaalam-alam na pati sila sa pagdating ng mga panahon, pagsisisihan nila ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, masarap isipin na ang mga susunod na uupong matitinong politiko ay walang ibang gagawin kundi pagtuunan ng oras at pansin ang mga pagkukulang nila sa ating bayan, sa mga Pilipino, na dapat inuuna nila sapagkat sino ba ang pinagkukunan nila ng itutustos sa gobyernong ito? Hindi ba tayong mga Pilipino? Hindi ba tayo naman ay handang makipagtulungan sa matitinong politiko? Tayo naman ay handang sumunod sa maayos at tama nilang pamamalakad. Tayo naman ay hindi umaangal sa pagbabayad natin ng buwis para magkaroon ng pondo ang Pilipinas at nang mapaunlad ito at magkaroon sana ng pangarap ang mga nakaupo na ang mga kawawang Pilipino na nakatambay kahit may pinag-aralan ay walang trabaho. Sana pangarapin nila na magkaroon ang mga ito. At nang hindi naman, higit pa sa bilang ng milyon ang walang nakakain, ang walang trabaho, ang hindi matustusan ng pag-aaral ng mga anak. Nga kapatid, ang sakit isipin. Na tama, si Atty. Leni dapat ay malaki ang magagawa para sa ating bansa. Pero ano magagawa natin kung ayaw ng isang tao na madamay siya sa mga nangyayaring gulo? Sapagkat ang pagsubo ni Atty. Leni Robredo kung sakaling siya itatakbo ngayon, hindi pa rin po nababagay sa isang matino na politiko ang magpasa ng problema. Habang ang mga nagdudulot ng problemang yan ay nandyan at namamayagpag pa. No? Mahal natin si Atty. Leni Robredo. Kaya please, huwag kayo masaktan, huwag kayo malungkot, huwag kayo mahinayang. Manghinayang kayo kung si Atty. Leni Robredo ay mapupuno ng stress, mapupuno ng problema, mapupuno ng konsumisyon. At kaliwat kanan, may mga pagbabanta pa. Alam natin ang kasasapitan ni Atty. Leni Robredo kung sakali. Dudurugin siya ng mga walang pag-uugaling mga DDS. Sapagkat ang gusto nila ay si Sara Duterte. Tama na tayo ang dudurog kay Sara Duterte. Tayo ang dudurog sa mga Duterte. Sapagkat hindi sila karapat-dapat na mamuno sa ating bansa, sa ating gobyerno. Sila ang may malaking mga pagkakautang sa atin. Hindi lang sa mga ari-arian, hindi lang sa pera, hindi lang sa dignidad, hindi lang sa lahat. Bagkus napakalaki ang dapat nilang pagbayaran na pagkakautang sa ating lahat ng mamamayang Pilipino. Maliban na lang sa mga nasilaw
at mga na lukuban na ng kasamaan. Mga kapatid, nakakapagod, nakakasawa, pero hindi tayo dapat titenga na lang at hindi kikilos. Lalaban tayo kahit sabihin pa nga do or die, kahit sabihin pa nga tayo ay lumalakad na ng paluhod, laban pa rin. Kahit gumagapang na, laban pa rin, mga kapatid, hanggat tayo humihinga. Dahil kinabukasan ng ating mga kaapu-apuhan ang nakasalalay dito. Presidente nga si Attorney Leni Robredo. Kung ang buhay niya naman ay namimiligro, kung ang kanya namang posisyon ay pilit pa ring gigibain ng mga kalaban, lumaban tayo kahit hindi si Attorney Leni Robredo. Lumaban tayo kahit sinong matinong kandidato ang tatakbo. Suportahan at ilaban natin. Wag lang ang mga kampon ni Duterte, ang mga anak ni Duterte. Diyan tayo magkakamali kung sakaling yan ang lilitaw at mamumuno sa bansang Pilipinas. Patuloy na magugutom, magkakamatay, maghihirap, masasaid ang pondo ng bayan kung ang mga Duterte ang nandyan. Lahat ng kasamaan, hawak nila. Lahat ng kahayupan, nasa kanila na. Lahat ng kawalanghiyaan, taglay ng mga Duterte na dapat itinatanim natin sa ating mga isip na kung hindi dahil sa panimula ni Duterte ng kasamaan, hindi tayo ngayon ganito. Malamang malayang tatakbo si Attorney Leni Robredo. Hindi karuwaga ng pag-atras si Attorney Leni Robredo sa pagka-presidente sa 2028. Ako na po, sa akin na lang na pananaw. Kahit ako, ayoko payagan sa ngayon si Attorney Leni Robredo na tumakbo. Bakit? Sapagkat ang isang ina ay iniingatan, hindi isinusubo sa kawawaan. Yes, kaya nating ipanalo ngayon si Attorney Leni Robredo. Pero, kung siya'y nakaupo na, nakakasiguro ba tayo? Alam niyo po mga kapatid, ang kalaban ay ahas. Ang kalaban ay demonyo. Hindi tayo nakakasiguro kung anong kasasakitan ng ating presidente. No? Dapat ingatan muna natin siya at bago natin siya iupo sa pedestal, dapat napagbayad na natin ang mga nagwalang hiya sa ating bayan, sa ating Pilipinas. Nauna na si Rodrigo Duterte. Kahit anong apila ang gawin nila para makauwi si Rodrigo Duterte, hindi na pumayag ang ICC. Tuloy-tuloy na ang paglilitis sa kaso ni Rodrigo Duterte at aabot na sa paghuhukom o sa paghahatol. Ito naman kay Sara Duterte, huwag natin pabayaan na siya ay hindi mai-impeach sa pagkakataong ito. Tayong mga ordinaryong Pilipino, tayong mga civilian, tayong mga nagpapasweldo, tayong mga pinerwisyo ang ating pondo, tayo ang may kagustuhan na si Sara Duterte ay mahatulan ng impeach. Kaya mga kapatid, huwag tayong padadala sa mga fake news na ikinakalat nila. Tandaan natin at itanim natin sa ating mga isip. Kung hindi sa ginawa ng mga Duterte na kababuyan, kawalanghiyaan, kasamaan sa bansa natin, hindi tayo ganito. No? Hindi tayo magkakaganito. Kaya nga mga kapatid, para sa akin, okay lang
na hindi tumakbo si Attorney Leni Robredo, marami pang pagkakataon. Hayaan naman natin munang maramdaman ng mga aga-naga ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina ng bayan. No? Meron tayong Attorney Leni Robredong mayor. Meron tayong Attorney Leni Robredong nakasuporta pa rin sa Rosas. At kung sino man ang mapalad na i-endorso nila bilang presidente sa 2028 nagaganap bilang Rosas, suportahan natin at siguraduhin natin na maipapanalo natin. Alam nyo mga kapatid, alam kong uhaw na kayo sa pagbabago. Alam kong miss na miss nyo na ang mga nakaraan nating pangangampanya sa Rosas. Ano? Hindi lang po kayo. Kami rin. Kami rin ng pamilya ko. Hinahanap-hanap din namin ang pangangampanya para kay Attorney Leni Robredo at kay Senator Kiko. Pero napapag-isip-isip ko, nagmumuni-muni ako mag-isa. Naaawa ako isipin kung sakaling si Attorney Leni ay muling tumakbo. Nandyan pa ang mga demonyo sa paligid. Nandyan pa ang mga hayop. Hayaan natin ibang mukha naman ang haharap sa kanila. Masyadong mabait si Attorney Leni Robredo. Hindi siya pumapatol sa social media. Pero once na nagsalita siya, bumabaon, tumatarak sa isip at puso ng mga masasamang loob sapagkat katotohanan ang kanyang sinasabi. Marami tayong politiko na matatapang, mahuhusay. Hindi lang si Attorney Leni Robredo. Marami tayong mga palaban. Marami tayong mga politiko na kayang humarap sa kahit kanino. Hindi katulad ng mga Duterte na ang hinaharap lang nila ay ang mga pusakal, ang mga kontra sa kagustuhan ng Diyos, ang mga, yan po yung mga sinusuportahan at ipinagmamalaki ng mga Duterte. No? Yan po yung sinasamahan nila. Pwes tayo po, sumusuporta tayo sa maliwanag na pananaw. Sila ay sa kadiliman na pananaw. Kaya po, marami tayong politiko na nagpakita na ng husay, nagpakita na ng katapangan, nagpakita na kumakapit sila sa tama, sa makatwirang bagay. Kaya po, hintayin natin kung sino yung i-endorso niya. Alam niyo mga kapatid, napunta ako noon sa Bagong Pilipinas. No? Na-invite ako doon sa Bagong Pilipinas. Sa office ng Bagong Pilipinas. Nag-live kami doon. And, syempre, bilang nagkakasundo ang pula at rosas, syempre hindi naman maglilihim sa akin ang mga pula. Naibulong nila sa akin na talaga ang susuportahan nila ay si Attorney Leni Robredo at si Senadora Riza Hontiveros. Kaya abangan natin. Luminaw na ngayon ang pag-asa natin kay Attorney Leni Robredo. Kung dapat pa ba nating guluhin ang isip niya or hayaan natin siyang manahimik muna sa kanyang lugar, sa kanyang nasasakupan. Hayaan natin na magmasid muna siya sa galawan ng mga susunod na uupo. Mas masarap pong lumaban kapag napag-aralan na ang lahat ng katarantaduhan ng mga taong nandyan sa gobyerno. No? Kahit naman ako, dito po sa aming HOA, nagpasensya ako. Samot-saring demandahan na po ang nangyari sa amin dito. Samot-saring gulo. Ako bilang founder ng HOA, marami po akong hinanakit. Naghinanakit ako sa HSAC. Naghinanakit ako sa DSUD. Naghinanakit ako sa aking mga ka-homeowners. Alam niyo po kung bakit? Nagpa-file ako ng kaso sa HSAC
Hanggang ngayon, wala pa ang desisyon. 2024 ko pa i-final ang aking comply. Pero ang desisyon ay wala pa hanggang ngayon. Masakit sa kalooban ko yun. Dahil patuloy na namamayagpag ang kasamaan ng mga kalaban. Sa DSUD, nag-request ako. Pero hindi rin nila sinasagot hanggang ngayon. Humihiling ako ng interim officer na magko-conduct ng eleksyon. Pero hindi pa rin nila sinasagot ang aking request. Tatawagan ko sila, hindi sumasagot. Pahihirapan ka muna sa paglo-load. Pahihirapan ka sa katatawag. Pero wala kang mapalang sagot. Ang gusto nila, pupunta ka doon. Ang layo ng Kalamba. Ang layo ng Laguna. Papagurin ka. Gagastos ka. Pagkatapos wala rin mangyayari. Then, minsan akong ginulo ng presidenteng iligal. Lumaban ako. Isa lang ang sinabi ko sa kanila. Huwag niyong pakialaman si Dinglasan para hindi ko rin kayo pakialaman. Dahil pag pinakialaman niyo si Dinglasan, papalagan ko kayo. Walang hanggang gulo ang mangyayari sa atin. Kung ang pamilya ni Dinglasan ay ginugulo niyo. Nanahimik sila. Nabalitaan ko na ang presidente ay tila nakarma na, nawala na, no? Nawala na. Iba na ang nagpresidente, iba na. Pero, hindi ko pa rin sila matanggap na sila ay mga legal na umupo. Para sa akin, illegal pa rin sila. No? Pero, andun na yung respetuhan. Andun naman yung iba na hindi ko naman kalaban. So, maganda naman ang samahan. Kaya lang, siyempre, ang sabi ko nga sa sarili ko, ang bulong sa akin ng ibang homeowners, ate, lumaban ka naman. Tumakbo ka. Baka sakaling gumanda ang ating subdivision. Baka sakaling maibalik ang ilaw ng ating subdivision. 7 taon, magwawalong taon na kaming walang ilaw sa street light. Walang nangyayari. Bayad ng bayad ang mga tao ng kanilang monthly dues. Kumbaga sa sambayanang Pilipino, bayad tayo ng bayad ng ating tax. Pero ninanakaw lang. Ganyan din po ang nangyayari sa pribadong sektor gaya nitong HOA. No? So, hindi na ako nakialam. Nagmasid ako. Pinagmamasdan ko lahat ng galawan nila. Napag-alaman ko, may mga nakapagsumbong na ito palang mga nakaupong ito ay hawak ng developer. Dikta ng developer ang sinusunod. Hindi ang dikta ng batas ng HOA. So, yan po yung ibig ko sabihin na si Attorney Lenny, no? Maganda at okay lang sa akin na siya ay hindi tumakbo sa ngayon. Bakit? Napakagulo ng ating gobyerno. Kahabag-habag kung sasaluhin niya ang mga problemang ito. Wala siyang pagkakasala para siyang magpasan ng lahat ng ito. Sa tingin natin, noong 2022, siya ay panalo. Pero iba ang napaupo. Pues, pasanin nila ang problemang iyan na dinudulot ng kanila ring kasamahan. Yan po yung masasabi ko, mga kapatid. Gaya rin ng aking ginawa. Go! At ang mga tao, dito lalaki ang matututunan sa pangyayaring ito. Bakit? Dahil makikilala nila ng gusto ang dapat nilang iboto. Ganyan din po ang aking pananaw dito sa aming subdivision. Dahil naranasan nila ang mga pahirap, naranasan nila ang kawalang hiyaan, naranasan natin sa national ang lahat ng kasamaan ng mga Duterte. Kaya ngayon dinudurog ang mga Duterte. Ganyan din po dito sa amin.
Ayaw kumibo ng mga tao. Tahimik ang mga tao. Pero alam nila kung sino ang kanilang gustong iboto. Ganon din tayo, mga kapatid. Diba? So, ibig ko sabihin, maliit na sektor hanggang sa nasyonal, ang tao ay may natututunan sapagkat namayagpag ang mga kampon ng kasamaan. At yung kasamaang yan ang nagtuturo sa atin para lalo tayong matuto kung ano ang mabuti, kung ano ang masama, kung ano ang tama, at kung ano ang mali. Be wise, mga kapatid. Ikip natin sa ating mga puso at isip kung ano ang natututunan natin sa ngayon. Ikip natin sa ating mga puso at isip kung sino ang karapat-dapat nating iboto pagdating ng eleksyon. Isipin natin at tandaan kung sino ang mga politiko na nakapagpasaya sa atin dahil unti-unting nabura ang mga kampon ng kadiliman sa landas ng ating Pilipinas. Gaya ni Alice Guo, gaya ni Kibuloy. Ha? At ngayon, nandyan si Saldico na nadampot na pero hindi pa nakakauwi, no? Sapagkat marami pang inaasikaso. At si Sara Duterte na hatulan ng impeachment. Hindi lang yan. Ilan ang mga demonyong kumakalaban sa Diyos na naipakulong ng mabubutin nating politiko. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil lang sa hindi natatakbo si Attorney Leni Robredo. Huwag tayong iiyak sapagkat hindi nawawala ang ating mabubuting politiko. I-reserve natin si Attorney Leni Robredo sa mga susunod na panahon kapag siya'y handang-handa na. Hindi pa siya handa ngayon, mga kapatid. Magulo ang bansa. Walang gaya ni Attorney Leni Robredo na nag-iisip kung ano ang ikabubuti at hindi sa kanyang pagtakbo at sa kanyang pag-upo. Pinag-aaralan niya yan, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, no? Kung nasaan man ang ating pananaw, no? Darating din yung time na magkakaisa yung pananaw natin. Gaya niya mga DDS na balahura, mga DDS na walang inisip, kundi katangahan at kabubuhan. Huwag na natin silang patulan. Huwag nyo na basahin ang kanilang mga komento. Mabasa nyo lang ang kalahati, lampasan nyo na, mga kapatid. Walang kwentang pumatol sa mga taong walang laman ng utak. Kaawa-awa ang papatol sapagkat mawiwindang lang siya sa pagbabasa ng komento ng mga walang kwentang komento ng mga DDS. So, yan po, mga kapatid, no? At eto pa, no? Marami tayong nababasang, ayan, ano naman to? Si Romualdez, binanata na si Marcos, senators, mga kongresista, ibubulgar ko mga tunay na magnanakaw, huwag nyo akong gawing sangkalan. Yun ang sinisigaw ni Romualdez. Ito naman ang masasabi natin dito, no? Kayo naman ay magkakasama. Kayo naman ay magkakadugo. Ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng lahat sa inyo. Hindi sa amin. Kami, taga-masid lang. Kami, taga-subaybay lang. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kung masira nyo man si Marcos, problema nyo yan. No? Kamag-anak nyo rin yan. Kung kayo naman ay mapatunayang nagkasala, problema nyo pa rin yan. Tayo, mga kapatid, nag-iintay lang tayo ng resulta sa mga pangyayaring nakawan sa ating bansa. Nagkabistuhan, sila-sila nagbistuhan. Sila-sila nagbulgaran. Salamat. Bakit? At least, safe tayo. Hindi tayo ang nagbintang. Hindi tayo ang naghusga. Sila-sila na rin. Hindi na sila nakatiis. Dahil, bakit?
dahil sa kanilang mga kasakiman sa kapangyarihan, dahil sa kanilang mga pagmamagaling sa taong bayan. Pero kahit anong gawin nilang pagmamagaling sa ating gobyerno, never nilang makukuha ang tiwala ng tao. Yes, sisigaw tayo, nice! Nice one! Wow! No. Hanggang bunganga lang yun. Pero yung puso at isip natin, nakatuon sa katotohanan, nakatuon sa dapat ikagaganda ng bansa, nakatuon sa matitinong politiko na pwedeng magbigay ng pag-asa sa lahat ng Pilipino. Mga kapatid, ako, yes, nagsasalita ako. Pero walang nakakaalam sa takbo ng utak ko sa nasa puso ko. May itinatangi akong politiko, siyempre. Pero hindi ko kailangan siyang ibulgar dahil babalahurain siya ng mga bobo at tanga. Iniingatan ko ang politiko ko. At kung sakali na makita ko na siya ay tatakbo, doon ko lang aaminin na siya ang politiko. Hindi ko kailangang mag-ingay kung sinong aking politiko. Hindi ko kailangang mag-ingay kung paano ko siya susuportahan. Dudurugin ko muna ang mga balahura na mambababoy sa aking politiko. Uunahin ko talagang labanan ang lahat ng katiwalian na idinulot ng mga Duterte sa atin. Isisigaw kong maimpit si Sara Duterte. Isisigaw kong makulong si Paulo Duterte at si Sebastian Duterte. Isisigaw kong makulong sina Harry Roque, sina Saldico, sina Chis Escudero, sina Villanueva, no? Si Bongo, si Bato de la Rosa, si Estrada, lahat yan. Yung mga DDS, mga simpleng mamamayan na DDS, wala yan eh. Wala yan. Hindi yan ang dapat na kinakalaban. Kaya nga pag kinakalaban nila ako, sino ba binabanatan ko? Yung amo nila. No? Kasi may saysay. Pag yung amo nila ang binanatan ko, yung mga DDS na yan, hindi ko naman kilala yan eh. Mga utusan at mga aso lang nila yan. Sino ba yan? Alam nyo naman yung asong bangaw, pukpukin mo lang sa ulo yan. Tatahimik na yan. Aarangkada na ng takbo yan. Itong mga to, yung mga amo nila na pusakal sa kasamaan. Di ba mga kapatid? Kaya pag kayo binabanatan ng mga DDS, huwag na silang patulan nyo. Banatan nyo yung mga amo nyo na talaga namang nagpakita ng buong kasamaan sa ating buong Pilipinas. Kaya ngayon tatay nila, andun na naunan na. Talagang matindi. Matindi talaga. Maraming salamat, Brother Ramon Espela. Salamat sa iyo. At alam nyo, mga kapatid, yung mga DDS, gawin na lang nating palamuti sa ating mga post. Hayaan na natin sila. Magsasawa din yan. Titigil din yan. Tingnan nyo, kukunti na lang sila ngayon. Di ba? Dahil yung mga salaula, mga fake news maker, ayun na, tinutugis na ni President Bongbong Marcos. Hindi daw naman talaga niya aatrasan. Papalagan niya daw naman talaga ang mga DDS na mga fake news maker na yan. Kaya nga sabi niya, sobra ang mga pagmumura, sobra ang mga pambabalahura, mga pagbabanta. Yes, nalalaman ni President Bongbong Marcos yan. Ngayon, regarding President Bongbong Marcos naman ang masasabi natin. President Bongbong, ang tagal mong binaliwala ang mga paalala ni Kuya Percy Lapid sa'yo. Ngayon, nasa harapan mo na ang mga sinasabi ni Kuya Percy, ipinaalala sa'yo na mag-ingat ka sa mga Duterte. Sana, hindi mo yan binaliwala. Sana, nung matauhan ka sa pagsama mo sa mga Duterte, sana lahat ng nag-a-advise, lahat ng nagmalasakit sa'yo, sana pinakikinggan. Sana
Hindi pa sana ngayon patay si Kuya Percy Lapid kung ikaw sana'y nakinig. Sana napaproteksyonan mo si Kuya Percy Lapid. No? Sayang. Dahil yung isang matapang na broadcaster, isang matapang na vlogger, isang matapang na commentators ay nawala na lang ng ganun na hindi mo nabigyan ng importansya ang mga sinabi niya. Sayang. Sayang, Press BBM. Sayang. Ngayon, regarding naman dito sa mga hinaharap mo na kung totoo man na ikaw ay nilalaglag na rin ng iyong pinsan na si Romualdez, ihanda mo ang pinaka-the best mong advisor para mapaalalahanan at maturuan ka ng mga tama mong gagawin. Sapagkat malala na ang problema ng bansa regarding sa mga magnanakaw sa pondo ng bayan. Yes, si Bato de la Rosa, tigilan nyo na ang pagbibigay ng sweldo dyan. Bakit? Yung ipapasweldo nyo dyan sa hinayupak na yan, nakasama rin naman yan sa mga nagnanakaw. Itago nyo na, itabi nyo na lang, hayaan yung nakapondo para sa bayan yan. Lahat ng pinapasweldo, si Sara Duterte, si Bato de la Rosa, si Saldico, ang lalaki ng sweldo ng mga yan. Ipakita nyo sa amin na itinatago nyo lang ang sweldo nila at inilalaan at ibinabalik sa pondo ng bayan. Pera namin yan. Hindi nakakahinayang na yan ay itago at hindi rin nakakapagsising ibulgar sa taong bayan kung saan nyo man nilalagay yan at dinadala sapagkat yan ay amin. Aming pera yan. Ninakaw nila. At kung yan mang mga sweldo nilang yan ay hindi na nila mahawakan, pues wag nyo lustayin, wag nyo nakawin, ibalik nyo sa kaban ng bayan. Yan ang pinaka-the best nyong magagawa. Tama. Hindi na kailangan pang hilingin ang pahintulot ni Bato de la Rosa na siya ay wag nang kumubra ng sweldo. Automatic dapat ang isang awol wala ng sweldo. Ni benepisyo ay wala na dapat na makukuha yan sa gobyerno. Ginawa na kayong tanga ni Bato de la Rosa. Ganon din si Saldico. Si Saldico na sandamakmak daw ang nanakaw. Patunayan niya ng lahat. Patunayan ni Saldico na wala siya ninakaw at patunayan ng mga nagturo kay Saldico na may mga nanakaw si Saldico. Yun ang gusto naming malaman. Ganon din sina Escudero. Ganon din sina Villanueva. Basang-basa na ang pangalan ng mga Judas na yan. Kaya wala nang saysay kung yung mga yan ay tatakbo pa, kung yung mga yan ay patuloy pa dyan. Dapat sa mga yan, hindi lang sa kulungan, ngayon pa lang dapat ibinabasura na. Sayang ang mga ipinasisweldo sa mga yan. Mailalagay nyo pa sa maganda para sa taong bayan, para sa mamamayan. Bakit yung pasisweldo ng taong walang silbi na gumawa ng kahayupan sa bansa? Kasi hoda na siya ay isang senador. Kasi hoda na meron tayong batas na sinusunod para sa kanila. Sila ang lumabag sa batas. Sila ang lumabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Kung kaya, wala na silang karapatang maghabol sa kanilang sweldo. At kung ano man ang posisyon nila na ginamit nila sa kasamaan, wala na silang karapatan pang balikan. No? Si Bato de la Rosa at Bongo, sangkot sa patayan ni Rodrigo Duterte. Si Bongo, nasangkot din sa nakawan sa flood control. Si Bato de la Rosa, na ayaw humarap para patunayan kung siya'y walang pagkakasala. Hindi ba't isang malaking panluloko yan sa inyong mga magkakasama dyan sa gobyerno? At kayong mga magkakasama dyan sa gobyerno na nagbibigay pa ng tsansa sa mga hinayupak na yan, mahiya naman kayo sa amin. Dahil ang mga Pilipino, ang simpleng mamamayan,
Pag nagkakasala, kapag tumakas, kung hindi binabaril na lang, pagbalik sa kulungan, binabartuli na pa. Mahiya naman kayo. Lahat ng pabor gusto nyo, kahit nagpakasama na kayo sa bayan, bibigyan pa rin kayo ng magandang pabor ng mamamayan. Mahiya naman kayo. Makakapal na masyado ang mga pagmumukha. Mr. President, ikaw ang Pangulo ng bansa. Ikaw ang leader. Pwede ba? Pairalin mo ang pagiging leader mo. No? Total, napabayaan na rin naman ninyo ang mga mamamayang Pilipino nang dahil sa mga hudas na yan. Dahil sa paghahabol ng hustisya sa mga ginawa nilang katarantador. Alam nyo, windang na windang ng Pilipinas. May malulutas nga kayo. Papasok na naman ang panibago. Anong pinaka-the best na dapat ginagawa sa mga yan? Lahat yan dapat pinalilipad na. Wala eh. Gagawa nga kayo ng mga ayuda. Gagawa nga kayo ng mga pagbibigay ko no, ng mga pagsuporta ko no sa maliliit na mamamayan. Hanggang dun lang. Pero nandyan pa rin ang pinakamalaking problema na naghahasik ng pinakamalalaking kawawaan sa ating bayan. Diba? Ano niyang ayudang yan? Malulutas ba niyan ang matinding paghihirap ng mamamayan ng dahil sa mga pasaway na iyan? Hindi. Unahin niyong alisin ang mga hayop na yan bago na lang yung mga ayudang yan. Kasi pagbibigay ng ayuda, isang pagtatakip, butas lang yan eh. No? Pampalubag-loob lang yan para hindi magwala ang taong bayan eh. Pagpapaganda ng pangalan, pero ang katotohanan, bulok pa rin ang sistema ng mga nasa gobyerno niya. Huwag libangin ang tao sa ayuda. Huwag libangin. Karapatan ng tao na kumuha kung gusto nila ng suporta mula sa pamahalaan. Pero, huwag nyo gawing kasangkapan ng ayuda para baliwalain ng taong bayan ang mga kawawaang ginagawa sa bansa ng inyong mga kasamahang demonyo at demonya dyan sa gobyerno. No? Kaya mga kapatid, hindi tayo magsasawang sumigaw, hindi tayo magsasawang magsalita. Dahil ganyan ang kalakaran ngayon sa gobyerno. Dadaanin ka sa 1 kilong bigas, 3 dilata, 2 noodles, 2 pansit canton, anak ng kwato. Pero yung pinakamalaking problema, mga magnanakaw nandyan pa rin. Kawawa naman talaga ang mga Pilipino. No? Kayang-kaya na natin bumili niyan. Huwag na kayong umasa na palaging merong ganyan. Sapagkat yung mga yan, winiwindang lang tayo. Nililibang lang tayo dyan. Sasabihin nyo, wow, ang bait naman ng aming ganito. Wow, meron kaming ayuda. Uy, pila kayo doon. Tingnan nyo yung mga pumila sa ayuda ng mga driver. May nagkamatay, di ba? Dahil sa init. Bibigyan ka na rin lang ng ayuda, pahihirapan ka pa. Habang namamayagpag pa rin ang mga tunay na problema ng bansa. Habang namamayagpag pa rin ang mga salot sa bansa. Pagkaubos mo ng bigas, pagkaubos mo ng noodles, andyan na naman ang balita. Ninakawan na naman tayo ng sandamakma. Diba? Ganun yun eh, ha? Diba? Nakakagigil. Kaya Mr. President, pwede ba? Yung mga nasa House of Representatives na may hawak ng impeachment ni Sara Duterte, yung mga senadores na konsentidor, dun sa mga hindi konsentidor, please po. At sa mamamayang Pilipino, please po. Bukas po may rally doon sa Batasan para isigaw ang impeachment ni Sara Duterte. Makiisa po, makisigaw.
At kahit sa social media, tagtarin ng salitang impeach Sara now para mabawasan na ang mga hudas at mga salot sa bansang Pilipinas. Tumanggap man tayo ng ayuda, nababawasan na ang mga salot sa buhay ng mga Pilipino. Ha? Yung ayuda, parang ano lang yan snacks. Habang nanonood ka ng TV, habang ikaw ay nakikipagkwentuhan. Ha? Pero ang tunay mong iniisip sa pag-i-snacks mo, yung problema mo'y malutas. Yung nagpapabigat sa'yo ay mawala. Ganyan po ang kahalintulad ng ayuda. Ang libang, pampalubag loob, huwag ka lang magsisigaw, huwag ka lang magwala, huwag ka lang maghabol sa mga katarantaduhan ng mga hinayupak na pasaway sa gobyerno. Kaya, huwag po tayong magpakita na tayong masaya pag tumatanggap tayo ng ayuda, ha? Kasi kapag tayo masaya, iniisip nila, after lang pala tayo sa ayuda. Yan lang pala ang kailangan para makuha nila tayo. Kaya pag nagbigay ng ayuda, okay lang. Sige, baba mo na lang dyan. Salamat. Yun lang. Huwag kang papalakpak. Huwag kang pupuri sa mga nagbigay. Bakit? Lalaki ulo nila at iisipin, dun lang maligaya ka na sa kaunting ayuda. Hindi yan ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay ang bansang tahimik, ang bansang payapa, ang bansang mayaman, ang bansang walang namamatay. No? Yun po. Huwag po tayo maging mababaw. Nang dahil sa kaunting ayuda'y masaya na. Pasalamatan natin sa Diyos. Hindi doon sa nagbigay. Bakit? Dahil yun, yung ayuda, pinagpaguran din natin yan. Ano? Nililimusan ka lang. Manginayupak sila. Di ba? Huwag po kayo matutuwa sa kaunting ayuda. Masahol pa dyan ang ating makakamit kung ang bansa natin walang magnanakaw. Masahol pa dyan ang ating matatanggap. No? Kung ang bansa natin walang magnanakaw, walang mamamatay tao, walang sindikato, walang adik, walang nagkakalat ng drugs, walang drug lord, mga kapatid. Kaya, yan po. Kaya wag niyo po pang hinayangan, ha? Kung si Atty. Leni ay hindi. At least nakikita ni Atty. Leni Robredo ang suporta sa kanya ng taong bayan. Hindi naman tayo magbabago. Hindi naman siya mawawala sa puso natin. Nandyan lang siya. Isipin nyo lang na ayaw natin siyang mapahamak. Isipin nyo lang na ayaw natin siyang makawawa. Dahil, aaminin ko, yung tapang na dinadala ko, wala sa pagkatao ni Atty. Leni Robredo. Tama si Sentry. Sobrang bait ni Atty. Leni. Marunong, magaling sa ekonomiya. Mahusay mag-isip. Mahusay humawak ng pera. Yun nga lang. Wala siyang tapang na harapin ang mga mapanggulo na kagaya ng mga Duterte. Yes, nung panahon na siya ay Vice President at si Rodrigo Duterte ang presidente, dinurog-durog siya. Ang pagpatol niya ay isang karangalan. Ang pagpatol niya ay isang wise na ganti sa mga pambabalahura ni Duterte sapagkat siya ay naging tahimik. Walang naibato ang tao sa kanya. Ang binato ay kung sino yung nambabalahura, yon ang binabato ng taong bayan. At siya na binabalahura ang minamahal. So, yan pa rin po si Atty. Leni Robredo. Kasi kung magpapakita siya ng katapangan,
Hindi po ugali ni Atty. Leni Robredo magpapatay ng tao. Ang kalaban niya ay puro mamamatay tao. Diba? Dapat lang na siya ay ating ingatan. Dahil hindi lang ngayon ang pagkakataon para kay Atty. Leni Robredo. Mas masarap iupo ang isang Leni Robredo kung tapos na at wala na, burado na sa bansang Pilipinas ang mga katulad ng mga Duterte. Yan ang pagsikapan nating pagkaisahan, mga kapatid. Yan ang pagsikapan natin na ipaglaban ng sama-sama ang mawala na ang salot sa ating bansa. Dahil tayo man ay apektado rin ng pagiging salot nila. Sabi ko nga, kung wala ng mga DDS na nambabalahura, wala nang maririnig kay Aling Marie na sila'y masasabihan mga bobo at tanga. Kung wala ng mga Duterte sa bansang ito, wala na tayong matinding kinasusuklaman. Wala na tayong matinding hinahangad na mawala sa bansa. Hindi natin hangad ang makapagpatuloy ang kasamaan sa bansang ito sapagkat ang Pilipinas ay sagrado para sa mga mamamayang Pilipino. Yes, si Gloria Arroyo. Yan, taramtadang yan ang naghikayat kay Rodrigo Duterte na tumakbo. Yes, si Amy Marcos. Sila. Kaya nagkaroon ng salot na mas matinding salot. Matindi pa sa pagiging salot nila. Talagang wala silang pagmamahal sa bansa. Dahil kung may pagmamahal sila sa bansa, kilala nila si Rodrigo Duterte na isang balasubas. Pero inupo pa rin nila. Binola nila. Malayo pang eleksyon, sinira na nila si President Noy. Para ang tao ni President Noy ay hindi makaupo. Lahat ng kasinungalingan ay ginamit ni Rodrigo Duterte. Lahat ng kahambugan, lahat ng kayabangan, lahat ng kaangasan, sinamba ng mga tangang bumoto sa mga Duterte. Buti na lang hindi ako tanga. Hindi ako bumoto. Wala ako ibinoto noong nag-election 2016, kundi si Atty. Leni Robredo. Hindi ko kilala si Atty. Leni Robredo, pero ibinoto ko siya bilang Vice President sapagkat nakatatak sa utak ko ang mga nagawa ni Sec. Jessie Robredo. Ringgan namatay si DILG Sec. Robredo. Naisip ko na sinadya. Sinadya ang pagpatay. No? Kaya siyempre, di pa ako vlogger nun. Pero habang ako'y nakikinig ng mga balita, iniisip ko agad, pumasok agad sa isip ko na sinadya. Sapagkat kung yun ay hindi sinasadya, dapat lahat sila ay namatay. Pero may isang nakaligtas. Imposibleng hindi niya iniligtas si DILG Sec. Jessie Robredo. Kaya, alam niyo mga kapatid, kung pairalin lang natin talagang pag-iisip ng mga bagay-bagay, maano natin mararamdaman natin ang mga katotohanan. Kaya yan mga kapatid, no? Ito pa ito pa. Yan nga po, naglalaglaga na, no? Si Romualdez at si Romualdez at si, ayan, no? Romualdez, binanatan na si Marcos, senators at mga kongresista, ibubulgar ko, mga tunay na magnanakaw, huwag nyo akong gawing sangkalan. Kung may mga magnanakaw man, mga magnanakaw, nandyan lang yan lahat sila. Dahil, sino ba ang pilit na gustong maging presidente at vice president? Yung tunay na hindi magnanakaw nagparaya, di ba?
At hanggang ngayon, magpaparaya pa rin siya. Kasi nga, hindi pa tapos eh. Ngayon, kung ginusto man ni President Bongbong Marcos ang maupo, kung naglaban man sila ng kanyang ka-unit team na si Sara Duterte, kung hindi man siya ang nagnakaw, siya ang nagpapasan ng problemang ginawa ng kanyang mga kasamahan. Diba? Kakaawa, no? Pagpalagay na natin hindi nagnakaw si President Bongbong Marcos. Ang mga kasama niya naman ang nagnakaw. At sino ba ang nakaupo? Diba si President Bongbong? Sinong kawawa? Sino ang lulutas ng mga problemang ginawa ng kanyang mga kasamaan? Diba ang presidente? Sino ang sinisisi ng mga makikitid ang utak? Hindi ba ang presidente? Sino ang dapat mangungunang gagalaw para maparusahan ang mga hudas na magnanakaw? Di ba ang presidente? Ang presidente ang tagapagpatupad ng lahat, pero ang taong bayan ang dapat makipagtulungan. Magkaisa tayo. Nabigyan ng leksyon ang lahat ng magnanakaw sa ating gobyerno. Dahil kung merong kukonsinte sa mga magnanakaw, hindi natin mahahabol ang mga ninakaw. So, yan po mga kapatid, no? Talagang napakahirap ng sitwasyon ng isang leader, ng isang pangulo. Dahil kahit hindi siya masama, siya ay pinapasama. Kung hindi man siya nagnakaw, ang mga kasama niya naman ang mga magnanakaw, pati siya dinadama. Masakit, mahirap. No? Kaya sa mga pulahan, masakit yan. Yung ang kanilang talagang naging loyal sila mula noon hanggang ngayon, ay idinadamay ng mga magnanakaw dahil siya ay kasamahan. Parang si Madriaga. Si Madriaga, di ba? Si Madriaga naglingkod ng sobra-sobra. Si Madriaga, sabihin pa natin na talagang DDS siya solid. Dahil mula sa ama hanggang sa anak, naglingkod siya. Pero anong ginawa sa kanya? Ano naman ngayon ang ginawa ni Madriaga? Sa lahat ng kasamaan ng mga Duterte na ibinubulgal ni Madriaga, hindi maiiwasan na hindi ma-involve si Madriaga sapagkat siya ay naging tao ng mga Duterte. Yes? Pwede rin sabihin na pag nagsasalita si Madriaga, pwede rin sabihin ng mga kalaban ng mga Duterte na nagalit rin sa kanya nung panahon na siya ay DDS pa. Pwede rin sabihin, ikaw din naman eh. Gumawa ka rin ng ganyan kasi kasamahan ka. Ganun din ang nangyayari ngayon kay President Bongbong Marcos. Kaya para matauhan ang mga nandadamay, totoo man o hindi, at least ang nakaupo ngayon ay hindi mamamatay tao, tulungan na lang natin ang presidente. Huwag na natin dagdagan ang paninisi sa kanya at pagbibintang. Tulungan na lang natin dahil nag-iisa lang siya na lumalaban sa mga kasamahan niyang magnanakaw. Kaya pati siya sa ngayon ipinagdidiinan na siya ang promotor sa pagnanakaw dahil siya ngayon ang kalaban. Pues, anong gagawin ng taong bayan? Sino ba susuportahan natin? Sino ba ang nakaupo ngayon? Sino ba ang nagpapakita ng tama sa ngayon? Di ba? Nagpapakita naman ang ating Pangulo ng pagganap na maayos. So, masama bang siya ay ating tulungan? Alam niyo po, ang trabaho ng mamamayang Pilipino ay makipagtulungan
sa mga leader. Hindi para ipagdiinan na kung anong sinisigaw ng kanyang kasamahan. Dahil may panahon para sa presidente. Sa ngayon, ipinagsisigawan siya na siya ang promotor sa pagnanakaw. Kasi nga, yes, nauna ang presidente magbulga. Nauna ang presidente na magsabing kailangang pagbayarin ang lahat ng magnanakaw. Yes, nauna siya. Hindi nakakapagsalita pa laban sa kanya itong mga kaalyado niyang itong magnakaw. Pero sa ngayon, ibinubulgar na siya. At yan nga ang banta ni Martin Romualdez. Huwag siya gawing sangkalan dahil ibubulgar niya ang tunay na promotor sa nakawan. Sino yun? Common sense. Sino ba ang hindi tinutukoy ng tao? Sino ba ipinagtatanggol ng tao? Diba si President Bongbong Marcos? Sino ang tutukuyin nila? Sino ba ang leader nila? Sino ba ang leader ng bansa? Mga kapatid, sentido común. Sinasabi pa lang nila, pasaring pa lang nila, mga parinig pa lang nila, sakay na natin yan. Idadamay talaga nila si President Bongbong Marcos. Dahil lahat sila pare-parehong may pagnanasa sa posisyon ng presidente. Lahat sila gusto maging presidente. Lahat sila may pangarap na magpatuloy bilang mga politiko at nakaupo sa gobyerno. Ang hahatol niyan ay ang taong bayan. Kahit si President Bongbong Marcos, kung ayaw na ng tao, hindi na makakabalik. Kung ayaw na ng tao sa lahat niyang nakaupong magnanakaw, hindi na sila makakabalik. Ano ang solusyon? Magkaisa. Magkaisa. Yun lang, mga kapatid. Pakikipagkaisa lang ng bawat Pilipino ang kasagutan sa lahat ng nangyayaring ito sa ating bansa para maburaan lahat ng salot sa bayan. Salot! Salot talaga sila, mga magnanakaw. Walang politiko na hindi nagnakaw. Totoo yan. Lahat yan may mga korupsyon na mga nangupit yan. Walang hindi nangungupit dyan. Huwag sabihin perfect na kahit 5 hindi nakapangupit. Ordinaryong tao nga nangungupit, libo eh. Yan pa kaya nasa gobyerno. Hindi ako naniniwala na ang mga politiko ay walang kupit. Kahit 5 sa buhay nila habang sila ay nakaupo sa gobyerno. Yun nga lang, mas lumalantad ang mga sobra-sobrang magnakaw. At higit sa lahat, sabi nga, pipilitin nilang maging dakila, pipilitin nilang maging malinis sa paningin ng tao dahil meron pa silang minimithi na mapaupong muli. Sino ba naman ang aamin na? Sino bang magsasabi, wag niyo ako'y boto at ako'y napahiya na ako'y magnanakaw? Sino ba ang magsasabi, wag niyo ako'y boto, ayoko na, hindi na ako tatakbo. Mayaman na ako, nakapagnakaw na ako. May magsasabi bang ganyan? Wala. Magpapayaman pa siya at manunungkulan pa siya hanggat may tumatangkilik sa kanya. Ang isang salot, mananatili yan dyan sa gobyerno kung ang mga botante ay mananatiling mga bobo at tanga kagaya ng mga DDS. Pero kung ang taong bayan, ang mga DDS na yan, ay wala ng tatak na DDS, ang magiging tatak na lang nila ay Pilipino ka, bumoto ka ng tama. Dapat ganun ang tawag sa'yo. Matalino ka, piliin mo ang karapat-dapat na politiko. Dapat ganun ang bansag sa inyo eh. Hindi bobo at tanga eh, no? Nagpapakatanga kasi kayo sa isang tao.
sa isang pangalan, Duterte. Hindi ba kayo nadidiri? Pag sinabing Duterte, Duterte ka? Yak! O di ba? Kadiri-diri talaga. Kaya mga kapatid, ang paalala ko sa darating na eleksyon at kung sino ang i-endorso, kung yung politiko ko ang i-endorso, isisigaw ko hanggang sa matapos ang eleksyon. Pipilitin ko na siya ay masuportahan at maipanalo. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Pag ikaw ay nasa tama, pag ikaw ay nasa tamang tao, bumoto ng tama, bumoto ng tamang tao, ibig sabihin, may gabay ka. Kaya magdasal po tayo, tumawag tayo sa Diyos na palagi tayong gabayan, subaybayan ang buhay natin dito sa ating sariling bansa. Maraming problema ang bansa na hindi dapat iasa kay Atty. Leni Robredo, hindi dapat ipasa sa kanya. Nakakaawa po si Atty. Leni. Kaya wag po kayong maghinanakit kung si Atty. Leni man ay hindi tatakbo. Sapagkat para na rin natin siyang prinoteksyonan sa mga mangyayari. Kaya okay lang, hayaan natin siya na mamayagpag doon sa kanyang probinsyang hinahawakan. Kailangan din siya doon ng kanyang mga kababayan. No? Hindi naman siya wala. Nandyan siya. Nakagabay, nakamasid, nakasubaybay, at pinag-aaralan ang lahat ng galawan ng mga politiko at mga pulpolitiko. Mga pulpul na politiko. Yan po. Makakakuha siya ng maraming strategy, mapapag-aralan niyang mabuti, kasi papalit-palit na yung panahon eh. Ha? Tuloy-tuloy na yung modernization ng mundo. Pagiging moderno. Malay naman natin. Hindi na si Atty. Leni ang tatakbo sa mga susunod, kundi isa na sa kanyang anak. O di ba? Mas matibay. Dahil mas marami nang alam yun. Di ba? Taga-advise na lang si nanay. No? Galing. Magandang paghahanda yun. Gaya ni Mayor Vico Soto. Bata pa. Dahil sa pagiging mayor niya, napagmasdan niya ang lahat. Tingnan nyo naman, nakakapagturo siya ng mga magnanakaw. Diba? Maganda yung ganun eh, ha? Malawak na experience sa politika. Total, naging vice president pa si Atty. Leni. May pagmamalaking vice president. Sa gulong ito ng bansa, kung hindi kakayanin ni Atty. Leni Robredo, isang magiging batik yan sa kanyang pagiging politiko. Pwede siya bansagang, ay, hindi kinaya. O, di ba? Kailangan ang hawak ng ating bansa ay lalaki. Lalaki ang dapat humawak ng bansa sa 2028. Hindi ang mga bobo, baliw at baklang anak ni Duterte. Hindi sila karapat-dapat. Tunay na lalaki, may paninindigan, may tapang, may prinsipyo, at kayang harapin ang lahat ng demonyo sa paligid. Yun ang dapat nating gawing presidente. Dalang babae, pag babae kasi sa panahon ngayon, aasa pa rin ang babae sa galaw ng kanyang mga nasa paligid, ng kanyang mga advisor, ng kanyang mga gwardya. Dapat lalaki. May gwardya o wala. Lumalaban. Nakakapaglakad. Mag-isa. Ganun dapat ang presidente. Walang takot. Kaya, mas masarap sumuporta pag lalaki ang presidente. Mga kapatid. Buti na lang si President Bongbong ang umupo kaysa si Sara Duterte. Kasi kung si Sara Duterte, bobo na, tanga pa, nakako. Kanya-kanyang udyok ng mga demonyo ang gagawin dyan sa tangang yan. Kawawa lalo ang Pilipinas. Kaya pinaglalaban niya ng mga gagong abogado eh. Alam niyo bakit? Wala eh. Mamaniin lang nila yung si Sara Duterte.
Sila ang magpapalakad yan. Si Sara Duterte lang ang taga-utos. No? Pero ang taga-isip ng mga mangyayari, gagamitin lahat ni Duterte yan. At baka nga, may isa diyang susulot pa sa posisyon ni Sara Duterte. Rambulan na naman sila kung sila ang hahawak ng bansa. Walang katahimikan ang bansang Pilipinas kung mga Duterte ang uupo. Kaya dapat mawala ang salot na kampon ni Duterte. Nauna na si Duterte. Sundan pa natin yan. Sige po, mga kapatid. Teka lang, tingnan ko pa nga kung meron pa dito. At talagang nilulubos ko po kasi minsan lang kasi akong makapag-ano. Ayan o. Umaapila tayo kay Senator Bato de la Rosa na kusang loob na hindi muna tumanggap ng sweldo at allowances niya sa Senado. Abay, bakit ka pa aapila? Gawin nyo ng lahat. Gumawa na kayo ng papel, pirmahan nyo ng lahat, at inyo na yang isulong. Bakit kailangan pa kayong umapila? Sino ba yung hayop na yan? Isang kriminal? Isang pugante? Mag-aapila pa kayo? Ano kayo? Ha? Wala na, binastos niya na nga kayo dyan sa Senado. Binastos niya na ang gobyerno. Kinaya-kaya niya na ang batas Bibigyan niyo pa ng importansya na aapila pa kayo? Magpapagod pa kayo ng pag-apila para lang hindi na siya bigyan ng sweldo at allowance. Sino yung putangin ng kalbo na yan? Demonyo yan. Dapat yan, dinadampot nyo na. Hindi nga kayo nakakasiguro kung nasa Pilipinas pa yan o nasa abroad na rin. Alam niyo, may mga kasabwat yan dyan Lahat ng tumatakas, may mga kasabwat yan dyan. Sila-sila rin yan. Kaya wag na tayo magtaka mga kapatid kung bit nakakatakas sa mga demonyong yan. Kaya nako, ewan ko itong impeachment ni Sara Duterte kung anong kasasapitan nito. No. Yan, ang sabi nga ni Melb Sensil, maghintay tayo kung kailan siya babalik. Love, Ma'am Lenny. O, di ba? Totoo yan. Intayin natin ang tamang panahon, tamang pagkakataon para kay Attorney Len. Huwag natin siya isubo sa kawawaan. Kakaawa siya. Sabi naman ni Mike Acabado, si Senator Trillanes for President, pwede. Sabi, Duterte yak, sabi ni Melb Sensil. Ayan, sabi naman ni Brother Berto, magkaisa kayo at magkaisa rin kami dito kay Duterte. Oo, tama ka. Total, hindi na kayo maaawat sa inyong ginugusto. Karapatan nyo naman yan. Huwag lang kayong balahura. Kung kayo natatamaan sa mga isinisigaw namin, huwag kayong mambabalahura para walang balahuraan. No? Kasi, hindi duwag ang nagsasabi ng katotohanan. Nakakapagsabi nga sila ng totoo Hindi kami duwag para isigaw ang katotohanan. Kung kayo, nakakasigaw kayo ng mga fake news, pues kami hindi. Kaya mas matapang kami. Okay? Hindi kami mamamatay tao. Ang aming panlaban at ang aming pamatay ay ang pagsasabi ng katotohanan. So, huwag kayong mambalahura para hindi ko upakan ang inyong mga amo. Okay? Okay ba? Berto Mordeno. Oh, gaya niyan. Sasabihin mo kung tanga. Kilala mo ba ako? Sino kaya ang tanga sa atin? Di mo naisip? Nakikipanood ka lang sa akin. Sasabihin mo kung tanga. Kilala mo ba ako sa personal? Kung may tanga, ikaw yun. No? Sabi ni Nelson Serrano, tama po kayo, Aling Marie. Thank you, Nel. Salamat. No? And good evening. Okay, Nel, shout out sa'yo. Good evening. Sabi ni Brother Juan, 20. Super tama ka dyan, manang. Thank you, Brother John. Sabi ni Jane San Jose. Oy, si Jane San Jose, sabi niya, ulul, puki mo. Puki mo rin, may asin.
Sasabihin mo, ganyan? O ano, masakit? Reason Joseph, brother, oh, hello, God bless, kapatid. Thank you so much. I love you, bro. Okay. Sabi naman ni Brother Ramon Espela, support po ako sa iyo, Aling Marie. Thank you, kapatid. And sabi naman ni Mel Baron, Cubs, binabasa ko rin, pati mga DTS, para walang tampuhan. Okay. Hindi na naman nakainom ng gamot, kupal na gurang. Salamat! Alam mo, ang pag-inom ng gamot, pinipili yan ng gagamutin. Malamang ikaw ang dapat uminom ng gamot. Kaya lang, walang gamot sa taong tanga. Okay? O, ayan. O, ang kabaong ko raw ay handa. Ay, salamat. Buhay pa ako. Ay, meron nang nakahanda. Ay, thank you. Pero ang tingin ko, mauuna ka eh. Sorry ha. Okay. O, ayan. Ano? Inulit-ulit pa, no? Okay. Para sa'yo, eto. Total, nagkakalat ka eh, ha? Teka. Ayan. Aha. Wait lang po. At Dudo, may gagamutin ko itong ano na to. Gagamutin ko ito. Yun. Okay. Ayan. Ginamot ko po itong si Ron Alex Gonzaga. Ayan. Malamang po siya ang may nakahandang ataol. Ayan. Okay. Ginamot ko na po. Ginamot ko na. Yan. No? At ito ito ano masisigla sila. No? Masisigla sila. Yan. So, sandali lang po. Kailan daw ang pakape? Ito yung mga nababasa ni ni President Bong. No? Yan po yung nababasa ni President Bongbong Marcos. Yung mga ganyang komento. Sabi ni Brother Nestor Rosario Baroga, ang sabi niya ay, kung ayaw ni Mayor Leni Robredo, number 1, Riza Hontiveros. Number 2, Bam Aquino. Ayan. At ang vice daw ay si BBM. Ayan. Nako, Lisa, sorry ka na lang. Ayan. Ang pula daw at rosas, isa lang ang interest. Yes, isa lang ang interest nila, ang mapabuti ang Pilipinas. Ang interest ng amo nyo ay maging impyerno ang Pilipinas. At ang reyna ay ang amo ninyo. Okay? Ang presidente ng impyerno ay si Sara Duterte. Yan, Liza Ortega Emanet, ang pangit ng pangalan ng baho. Okay, si Luz Net. Hello po, Ate Maring. Hello, Net. At si, Padin. Leni tayo sa 2028. Huwag nang umasa, kapatid. Masasaktan lang ikaw kasi ayaw ni Attorney Leni tumakbo. Ayan, sabi ni JS, bash pa more, mga alipores ni Lustay at may sayad, kabaro nyo naman yan. Okay. Nati Lacanaria, tama kayo. Ayan, thank you po sa inyo at shout out sa inyo, di sila makakatiis sa mga sinasabi mo, Idol Aling Marie. Oo nga, masakit sa kanilang mga dibdib at tenga yung sinasabi ko. Thank you, JS Dep Sandalo. Mabuhay ka rin, bunso, no? Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Tinagtad niya rin. Salamat. At ano pa to? Sino pa to? Sabi ni Padim, Aling Marie, daming umiiyak sa live mo. Hayaan mo sila, bunso. Maging muta yung mga luha nila. Thank you, JS. Ang dami nito. Sabi ni Brother Nestor, laban, Aling Marie. Oo, kapatid, lalaban tayo hanggang sa maiupo natin ang karapat-dapat sa ating gobyerno. Ayan, sabi ni Christian Garcia, magpahinga ka na, Aling Marie, kung napapagod ka na. No.
Hindi ako napapagod sa laban, napapagod ako sa kawalang hiyaan ng mga Duterte. Kaya patuloy at lalakas ako para lumaban. Okay, ayan. Sabi ni Christian, kayo lang na mga tanga ang nanginayang kay Lenny. Alam kasi ni Lenny na di nyo siya kaya panaluhin dahil lahat ng support sa kanya ang mga gurang na baliw na katulad mo, Aling Mari. Oy, kung gurang ako, mas gurang ka. Kung baliw ako, mas baliw ka. Bakit? Nandiyan ka eh, oh. Nagkaka-comment ka pa, no? Ikaw lang naman yung bobo at tangang kusyusero, no? Chismoso ka rin eh, no? Ayan. Ayan, mga bobo kagaya ni Lustay, andito, Aling Mari. Oo, bunso, ang dami nila dyan. Ano yan eh, mga isang tao, 10 SIM card ang gamit niyan. Kaya mga tanga yan. Ayan. Si Paul Niepes, nakikipanood. Bakit kayo, no? Galit na galit kayo sa akin, pero nandiyan kayo, inaabangan nyo ako, nanonood kayo. Ay, nako. Huwag niyo lokohin yung mga sarili niyo, mga tanga, no? Huwag niyo lokohin mga sarili niyo. Kakaawa naman kayo talaga, ha? Yan, mga bobo, kagaya ni Lustay, andito, Aling Marie. Yes, bunsuan, andyan talaga. Aha. Sino? Ako? Ako ba yung tinatanong mo kung kumain na? Gusto mo bigyan kita ng aking kinain? Eto, may tira pa nga ako eh, oh. Ito, oh. Oh. Yan, oh, order na lang ako. Eto, gusto mo? Baka ikaw ang nagugutom na. Tatapunan kita sa kaban lugar. Ano, ako pa? Ako pa magugutom? Lul, daming magpapakain sa akin, no? Malaki ang pamilya ko na pwedeng magpakain sa akin. Tanga. Okay. Ayan. Di mo talaga alam dahil di mo kilala at wala ka sa loob ng pamamahay mo. Kaya huwag kang tanga, huwag kang bobo. Ayan. Thank you, Feby. Tama po kayo, Nay Marie. Sila po problema. Mga politiko, dapat sa mga, yan, patalsikin, tanggalin, mga buwisit, mga magnanakaw sa bayan. Di lang sila magnanakaw, mga bastos, mga hudas, mga salot talaga sila nagdadala ng droga dito sa ating bansa. Yan, lahat na nga ng kademonyuhan na sa kanila, hindi lang pagnanakaw, hindi lang pagpatay ng tao. Winawasak nila ang kapakanan ng taong bayan. Winawasak nila ang dignidad ng bansa natin. Ganyan. At yung mga tanga at bobong mga DDS, tuwan-tuwa pa sila sa nangyayari sa bansa. Kasi nga, ubod sila ng tanga at bobo. Mga walang alam, nakakaawa talaga. Nakakaawa. Yan, no? Nakakaawa sila. Ayan. So, kapatids, JS, mga bobo kagaya ni Lustay, tama ka dyan. Ayan. Ito, bigyan din natin ng action na itong si ito, ayan. So, very good. Okay, bye-bye, Christian Garcia. Ano ka na? Inalalaya na kita. Yan, ano? Na kapatid, ayan na ha. Ano na, sold na itong si Christian Garcia. Sold na. Kung nakikita nyo pa siya dyan, okay lang yan. Yan. Tapos na itong si Christian Garcia, hindi na makakapambalahura yan. Impeach na para mabawasan ang mga magnanakaw. Yes. Okay, thank you, JS. Ayan. Wala na itong si Christian. Si Glenn Nakilan, thank you watching from Australia. Thank you, Bunso. At si, ayan, Emmanuel Sebazan. Ang mahalaga, wag nang makabalik ang mga dutae kung sakaling ayaw na ni Leni Robredo at alisin na dapat mga aso ni Digongyo, isama na si John Dick Remulla. Ewan ko nga ba, no? Naguguluhan talaga ako sa kanila. Ewan ko. Alam nyo, ayoko lang talaga magsalita muna ng dire-diretso kasi wala pa akong pinanghahawakan eh. Ha? Pero malapit na. Malapit na. No? Ayan.
Okay. Aha. Ako daw hayop. Okay lang yan. Hayop talaga ako sa inyo. Hayop talaga ako. Talagang lalapain ko kayo ng buhay. Mga gago kayo. Ay, galit na galit. Anong galit na galit? Wala ka na. Wala ka ng saysay. Di ka na makakabalik dito. Aha. So, yan mga kapatid, no? Ito. Last but not the least. Ito. Ayan. So, wala na po. Ito pong mga taong ito ay, ano na, super ka talaga, Aling Marie, mga DDS, buang. Buang talaga sila. Jess, buang talaga sila. Salamat mga kapatid. Yan lang muna po. At tayo po ay magbablog ulit sa mga susunod. Bukas po kasi hindi ko po matiyak kung ako ay nasa rally or magbablog na lang ako dito, no? Kasi invited po ako nila Kulex Suleiman. At di ko po pa alam pag-isip pa po ako ngayong gabi kasi ang dami ko pong inaasikaso. May invitation din po ako sa isang lawyer doon sa Quezon City. So gusto ko sanang puntahan lahat. Kaya lang wala po akong, iisa lang po ang ating katawan. Invited po ako ng isang abogado doon sa Timog. At invited din po ako sa rally. At meron po akong mga re-resolbahin pa, no? Tatawagan para malinawan na ang lahat. So, intay-intayin nyo lang po. At kung ako'y magbablog, malalaman nyo naman po. Lalo na po sa mga nagfa-follow, sa mga nakasubscribe, talagang dadaan po sa wall nyo ang ating live. Maraming salamat mga kapatid. Yan lang muna po dahil syempre nakakalungkot. Pero hindi tayo dapat malungkot dahil nandyan lang siya. Kasama natin siya. Salamat mga kapatid and I love you all. God bless po. Salamat. Oy, mga PG, na mga DDS, kain tayo. Gusto niyo ng Jollibee? Oh, ayan oh. Puno pa to. Dalawa to kanina Naubos na namin mag-ina yung isa Ito oh. Napatay gutom na DDS. Kayo siguro nagugutuman, no? O ayan, baka sabihin mo walang laman. Ipapakita ko lang sa'yo. O ayan, Chicken Joy. No? Kasawa na nga Pati pusa ko, mga alaga ko, yan din ang kinakain. Maamoy lang nila yung delivery, nag-iingaw-ngawa na, meow-meow na ng meow-meow yung mga alaga ko, taranta na sila kung saan tatago, kung saan tatakbo, kung saan papasok sa loob ng bahay. Sinaamoy nila yung Jollibee. Okay, so yan po mga kapatid, para lang po yun sa, ang sinabi ko para lang po sa mga DDS na tanga at bobo. Salamat po, thank you so much, bye-bye, I love you all. Yan. Ayun. Thank you po. Ay, nga pala, sandali. Happy birthday sa aking apo, no? Happy birthday, mahal kong bunso. Ano na po siya, 1 taon na ngayon. Thank you so much po, God, I love you. At ngayon po birthday, bukas po birthday naman ang atin niya. Marami po nagbe-birthday sa aking mga apo ng April. November, April, marami po silang nagbe-birthday niyan, tsaka September. So, thank you so much mga kapatid. Mahal ko po kayong lahat. Okay po. God bless.